Alright, mega love shout out mga absat. Ito na nga, sinasabi ko sa inyo. Ito, kailan to? 4 days ago. Secret weapon ni VP Sara. Impeachment. Ito yon. Ito yung ad cautelam. Ad cautelam. No, na-topic natin to 4 days ago or 3 days ago kay Attorney Bueno. Ngayon, tatalon, meron siyang latest ng ad cautelam absat. So, puntahan natin to. Latest. Jollibee Chicken Joy. Pinaka-juicy at crispy. Walang kamatay ang sarap. Every day, I choose... Again, sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Mega love shoutout. Good evening po sa lahat ng ating mga viewers. Like and subscribe po tayo. Buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Buenos tardes, Attorney. Kayube sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At kanina nga po, Mga kakabsat, sabay-sabay natin papakinggan to. Hindi ko pa napapakinggan yung explanation dito. Pero yung lumang topic natin kay Attorney, ganito din yon. Nagkatotoo yung sinabi ni Attorney Rene Mabsat. So ito na yun. alas 4:30 ay naghain na po ang ating vice-presidente ng ANZR, Ad Cautelam, sa House Committee Ad on Cautelam. Justice. To be exact, March 16 po nang sumagot ang ating pong vice-presidente. Ito po ay isang mahalagang legal strategy on the part of the Vice President. Sa madaling salita, ito ay pagpapakita sa korte o committee ng may pag-iingat. Okay, so ito po ang ating ipapaliwanag sa episode na to at kung ano ang magiging legal na epekto nito sa kasong impeachment laban sa Vice Presidente. Alam niyo po, dito ay sinasabi ng Vice Presidente na hindi niya kinikilala ang kapangyarihan o jurisdiction ng House Committee on Justice. Kapag nag-file kasi ng ad cautelam, ang mensaheng ipinararating ni Vice President ay ganito: sasagot ako sa mga paratang ninyo, pero hindi ibig sabihin ito ay kinikilala ko na may karapatan kayong i-impeach ako. Okay? So, bakit yan ginagawa? Kasi kung sasagot siya ng direkta ng walang ad cautelam, pwedeng sabihin ng House na tinanggap na niya ang kanilang jurisdiction. Okay? So, sa pamamagitan nito, pinipreserve o itinatalaga niya ang kanyang karapatan na questionin ang legalidad ng proseso sa ibang pagkakataon. Okay? So, sa batas, kapag hindi ka naghain ng sagot o hindi ka lumitaw, pwedeng sabihin na waive na ang iyong mga depensa. Ngayon, sa pag-file ng answer ad cautelam, nakakapaglatag siya ng depensa laban sa mga reklamo tulad nung issue ng confidential funds, di ba? So dito hindi niya nababaliwala ang kanyang argumento labag sa konstitusyon ang mismong impeachment proceedings. Okay? So diskarte yan ng mga abogado. Ito pinapaliwanag natin to para maintindihan ninyo kung paano dumiskarte yung mga legal advisors or legal team ng ating pangalawang Pangulo. No, para kasi alam na natin yung diskarte ng prosecution dito dahil sa mga nakarang impeachment complaints na isinampang laban sa kanya last year. Ngayon pag-uusapan natin yung depensa, yung defense, yung strategy ng defense dito. Okay? So, ito yung pinaka-importanting epekto. Yung ad cautelam ay paghahanda po to para sa pag-akyat sa Supreme Court. Ito na-discuss natin to last week 4 days ago. Ad cautelam. Sabi ko, ito preparatory act to. No? Kung itutuloy ng House of Representatives ang impeachment despite her objections,
pwedeng sabihin ng kanyang mga abogado, sa Supreme Court na tayo mag-uusap. Nag-object na po kami, yung nasasabihin nila sa Supreme Court mula pa nung una via ad coetalam. Kaya may karapatan kaming humingi ng certiorari or certiorari o utos para itigil ang proseso dahil sa grave abuse of discretion. Yan po ang diskarte ng defense dyan. So, madalas gamitin ng ad coetalam kapag naniniwala ang kampo ng respondent na may nauna ng impeachment complaint na na-file sa loob ng 1 taon. Yan. So, 1 year bar rule na naman tayo dito. So, sa paggamit ng ad coetalam, hindi nila ina-activate ang bagong proseso bilang isang valid na proceeding. Sinasagot lang nila ito para sa proteksyon habang iniintay ang desisyon kung valid ba ang reklamo. Okay? So, parang ano to? Parang mauuwi yata sa wala. No? Sana wag naman. Ako, lahat naman tayo, halos lang maraming Pilipino, mamamayan. Gustong matuloy ito para masagot na lahat yung isyong nakapalibot, no, kay Vice President kung totoo bang winaldas niya yung confidential funds na yan at kung ano-ano pang akusasyon laban sa kanya. So, ang ad coetalam may parang pagsasabi ng narito ako para sumagot, para hindi nyo sabihin ako'y walang pakialam, pero with reservations. Diba? With reservations ito. Naninindigan pa rin ako na illegal ang ginagawa nyo at gagamitin ko itong reserba para ipatigil kayo sa Korte Suprema. Yan po ang ibig sabihin kung bakit noong unang-una nag-file siya ng appearance ad coetalam, ngayon naman answer ad coetalam. Okay? So, ano ang kahalagahan nitong ad coetalam kay Vice President Sara Duterte? Hindi lang to simpleng Latin word ha. Napaka-importante ng ad coetalam dahil ito ang nagsisilbing legal shield ni Vice President Sara Duterte laban sa isang prosesong sa tingin ng kanyang kampo. Sa tingin ng kanyang kampo ay depektibo at labag sa konstitusyon. Ulitin ko sa tingin kasi ng kanyang kampo ay depektibo at labag sa konstitusyon. Hindi sa tingin natin kasi pinapaliwanag lang natin yung ad coetalam. Okay? So, anong mangyayari kung hindi siya sasagot ng mayroong nakaduktong na ad coetalam? Kung sasagot siya ng wala nito, parang inamin na rin niya na valid ang jurisdiction ng House Committee on Justice. Maliwanag yan So sa pamamagitan ng ad coetalam, makakapagsumiti siya ng depensa. Gaya ng Gaya ng pag-deny sa mga paratang ni Ramil Madriaga at issue sa confidential funds nang hindi na babaliwala ang kanyang karapatang questionin ang legalidad ng buong impeachment. Okay? So, ang ad coetalam ang nagpapanatili ng kanyang standing para muling umapela sa Korte Suprema. Yan ang mabigat dyan. Dahil nag-object na siya sa simula pa lamang, di ba? Nag-object na si Bibi Sara via appearance ad coetalam. Mas madali niyang mapapatunayan sa Supreme Court na may grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction ang House of Representatives kung itutuloy nila ang proseso sa kabila ng mga procedure, yung procedural violations. Gaya ng, again, 1 year bar rule. Yan ang mahirap dyan.
So pinapakita nito na hindi siya umiilag sa hustisya. Dahil sumasagot siya sa mga akusasyon. No? Ayan, nag-submit ng answer. May ad cotelem nga lang. Pero hindi rin siya nagpapa-under sa isang prosesong itinuturing niyang double standard o pamumulitika lamang. Sa madaling salita, ang ad cotelem ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan na lumaban sa dalawang arena. Sa Congress, kung saan tinitingnan ng ebidensya, no? During the House Committee on Justice, tinitingnan na yan kasi, di ba? At sa Supreme Court, kung saan tinitignan ang pagsunod, sa saligang batas. Okay? So, malinaw po ba ang ating paliwanag tungkol sa ad cotelem, appearance ad cotelem, at ngayon naman, answer ad cotelem. So hanggang dito na lamang po. Sana po may shortcut ba yan? bago tungkol sa batas. At abangan nyo muli ang aking vlog sa susunod na episode. Bukas, meron na naman tayo. Tingnan natin kung anong magiging update sa politika at sa mga umiiral na batas sa ating bansa. Maraming salamat. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Yo. Attorney Bueno. Salamat, Attorney Rene Bueno. O, yan, iulit lang niya, Mabsat, no? Talagang umaasa pa rin itong si Lustay dito sa Supreme Court na walang jurisdiction ng House sa impeachment. Lumabag kayo sa 1-year bar rule. Takot yan! Diba, si Leonardo? I think topic din to ni Attorney Claire. Tingnan nga natin anong version ni Attorney Claire dito, mga Absat. Countdown muna tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe.